Magandang araw po muli sa inyong lahat. God is good all the time. Luma na po yan. Pag sinabi daw po nila that God is good, dapat ang sagot mo, sobra-sobra. Dahil ang pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi kakaunti, kundi siksik, liglig, umaapaw. Anong ibig sabihin? Sobra-sobra. Subukan po natin ulit, ha? God is good. Sobra-sobra. O, tingnan niyo po mga katabi niyo. Anong masasabi niyo sa kanila? Sobra-sobra ng bilbil nila. O? Sabihan niyo naman yung mga katabi niyo, God is good. Palapakan po natin ang Diyos. Meron pong isang napakagandang kasabihan mula sa Turkey. Ang sabi po nila, kung talagang mahal mo ang isang tao, mamahalin mo siya ng 2 beses. If you truly love somebody, you will love them twice. Ang unang pagmamahal po ay mabilis. Ito yung kinikilig ka pa, naaakit ka sa ngiti niya, nalulusaw ang puso mo sa kabaitan niya. Ito po yung ugali ng tao na madaling mahalin. Amen? Parang sa ligawan lang. Nung nililigawan mo pa yung asawa mo, di ba? Ang bait-bait niya, ang sweet-sweet niya, pabebe pa kayong magsalita sa bawat isa, di po ba? Kapag nagte-text kayo, good morning, tatanungin mo, kumain ka na? Tapos sasabihin mo pa, I miss you. Yung mga iba nagsesend pa ng ganito, Italy. Ano po ibig sabihin? I trust and love you. Italy. I trust and love you. Meron din po nagsesend, Japan. Alam niyo po yon? Anong ibig sabihin? Just always pray at night. Japan. Ayan, alam niyo na. Meron po bago ngayon, Iran. Alam niyo ibig sabihin ng Iran? I-R-A-N. Ito po ha, memorize niyo. I remain always near. Ayan. Nakatuto na naman kayo ng bago. Mamaya, message mo yung asawa mo. Iran. Hindi naman po ibig sabihin, dadali na kita sa Iran. Pero explain mo. Ibig sabihin, I remain always with you. Pero habang tumatagal, pansin nyo, nag-iiba yung relasyon. Yung mga text na good morning, I miss you, kumusta ka na? Napapalitan. Ano ngayon yung tinetext mo? Palagi ka naghahanap? Nasaan yung remote? Nasaan yung susi? Nasaan yung medyas ko? So hindi naman. Ano yung tinetext ng iba sa inyo? Hingi ng pera. Magbabayad na tayo. Kapag hindi sumasagot yung asawa mo, nagagalit ka. Ano yung sinasabi ng iba sa inyo? Bakit hindi ka sumasagot? Siguro meron kang ibang katext, no? Aminin. Mga kapatid, ang unang pagmamahal ay madali. Pero habang lumilipas ang panahon, natatanggal na kasi yung maskara eh. Unti-unti mo nang nakikita yung mga bagay na tinatago ng tao. Ang kanyang mga takot, ang kanyang pag-aalala, ang kanyang mga insecurities, ang kanyang mga kahinaan. At kadalasan, kapag nakita natin yung pangit na ugali ng tao, dito marami nang umaalis. Marami nang umaayaw. Marami nang humihinto sa pagmamahal. Amen? Pero, kung mananatili ka pa rin, kung pipiliin mo pa rin yung taong yan, gitna ng kanyang mga kahinaan, ng kaguluhan, ng kanyang mga kapintasan, dito nagsisimula ang ikalawang pagmamahal. At ang ikalawang pagmamahal, yan ang tunay na pag-ibig. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang kilig, hindi lang po nararamdaman ang pagmamahal. Pero ang tunay na pagmamahal ay katapatan. Ito ay isang pangako. Amen? Ang tunay na pagmamahal, isang desisyon na sinasabi mo, pipiliin pa rin kita. Kahit na mahirap, mananatili ako. Kahit na may problema, nandyan pa rin ako sa tabi mo. Kahit na hindi ka perpekto. Kapatid, tanong ko po sa inyo, ang pagmamahal mo ba ay pang-una lang o pangalawang beses ka nang nagmahal? Pero ang mabuting balita po, kung tayong mga tao, 2 beses tayong nagmamahal, ang Diyos, hindi lang po 2 beses ang kanyang pagmamahal. Ang may kapal, paulit-ulit na nagmamahal. Kung tayong mga tao, kaya nating magmahal na 100%, ibibigay mo ang lahat, todo, para sa iyong asawa, para sa iyong pamilya. Ang Diyos, ang pagmamahal niya, hindi mo masusukat, hindi mo mabibilang. Beyond 1,000%, does God loves us. Tandaan niyo po, ganyan ang pagmamahal
ng Diyos. Walang sukat, hindi matitimbangan. At yan ang narinig natin sa unang pagbasa. Ano ang sabi ng Diyos? Kahit na nagkasala ang bayan ng Israel, kahit na sila'y tumalikod sa Kanya, pinapabalik pa rin sila ng Diyos. Sabi ng Diyos, papatawarin ko sila, papagalingin ko sila, pagpapalain ko sila, gagawin kong mabunga ang kanilang buhay. Grabe po, no? Ang mga salita ng Diyos ay punong-puno ng pagmamahal. Para sa mga taong napakatigas ang kanilang ulo, para sa mga taong palagi nalang nagrereklamo sa Diyos kahit na sila'y pinapaulanan ng biyaya, para sa mga taong walang utang na loob minsan sa Diyos. Hindi napapagod magmahal ng Diyos. Kaya hindi po totoo yung sinasabi ng iba, ang Diyos daw po ng lumang tipan ay malupit. Marahas daw po siya, wala siyang awa. Ang Diyos po ng Old Testament ay hindi mamamatay tao. Hindi po totoo yan. Dahil ang Diyos natin, balikan niyo, ang kanyang mga pangungusap ay tunay na mabuti. Ang Diyos natin ay maawain. Ang Diyos natin ay tunay na mapagmahal. Kaya nga po, anong utos ng ating Panginoong Jesucristo? Love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, with all of your being. Hindi po ito mabigat na utos. Ito po ay pagtugon lang sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen? Sabi nga po sa Biblia, we love because God loved us first. Mga kapatid, kung nakatanggap ka ng napakalaking pagmamahal, biyaya sa Diyos, huwag ka na ba maging matipid sa iyong pagmamahal? Mahal ka ng Diyos. Kahit na meron kang kahinaan, kahit na paulit-ulit ka nagkakasala, kahit na ilang beses ka nang nadapa at bumagsak. Kaya sana matuto din tayong magmahal sa iba kahit na meron silang pagkukulang, kahit na hindi sila perpekto. Amen? Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi madaling pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal, mahirap talaga. Amen? You know you are truly loving someone when you feel it is difficult, when it is tiring, when it is overwhelming. Ang madaling pagmamahal, kaplastikan lang yan. Yung pagmamahal na puro pakyut lang, mababaw lang yan. Walang ugat yan. At kapag walang ugat ang pagmamahal, ibig sabihin, darating ang araw, wala yang bunga. Ibig sabihin, hindi yan magtatagal. Amen? So choose to love the hard way. Choose to love even if it is difficult. Choose to love truly every day and always. Dahil ganyan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At yan ang pagmamahal na may pagpapala. When you love, even if it is difficult, you are being blessed by God. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang matandang babae. Matagal na pong pumanaw yung kanyang mister, yung kanyang asawa. Pero araw-araw pa rin po itong matanda nagluluto ng pagkain para sa kanyang asawa. Isang araw po, tinanong siya ng kanyang kapitbahay. Sabi, Nay, bakit po araw-araw pa kayong nagluluto para sa asawa niyo? Matagal na po siyang patay eh. Ngumiti po yung matanda at sabi niya, oo, alam ko wala na yung aking asawa. Pero ang pagmamahal ko para sa kanya, nandito pa rin. Mga kapatid, minsan iniisip natin, ang pag-ibig ay nawawala kapag nawala na ang tao. Pero ang tunay na pag-ibig, hindi nawawala. Nawawala lang ang pag-ibig kasi pinili mo na hindi umibig. Amen? Ang tunay na pag-ibig, hindi natatapos kahit mahirap na. Ang tunay na pag-ibig, hindi sumusuko kahit may kapintasan na. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kahit na ilang beses tayong magkamali, kahit na tayo paulit-ulit na tumatalikod, kahit na tayo nakakalimot sa Kanya, hindi tayo makakalimutan ng Diyos. Hindi siya magsasawa, hindi siya mapapagod, hindi siya aalis. Kaya nga, bilang sukli natin sa pagmamahal ng Diyos, harinawa, mahalin naman natin ang mga minamahal ng Diyos. Kung gusto mong bayaran yung pagmamahal ng Diyos, bayaran mo yan sa pamagitan ng pagmamahal ng iyong kapwa. See, the greatest commandment, yes, is to love God. And yet, Jesus gave us a second commandment, to love your neighbor
as yourself. At hari nawa, kapag nagmamahal tayo, huwag naman nating tipirin ang ating binibigay, ang ating pinagkakaloob, ang ating pinakikita. Huwag naman tayong maging kuripot sa pagmamahal. Magandang itanong ito, kuripot ka ba? Sabihan mo yung katabi mo, huwag kang kuripot. Huwag kang kuripot. Please lang. Kapatid, maraming mga tao, isang beses lang magmahal. Yan ang ordinaryong pagmamahal. Pero tayo inaanyayahan ng Diyos. Be special, be unique, be one of a kind. Dahil yan ang ibig sabihin ng kabanalan. Holiness is otherness. Ang kabanalan ay walang katulad. Harinawa ang pagmamahal mo. Walang katulad, walang kapantay, kamukha ng Diyos. Love not only once, love twice, love thrice. Love multiple times. Because this is the love that blesses you and others. And this is the love that multiplies grace. And this is the love that will bring you to life everlasting. Amen.